Okay, magandang umaga po ulit. Magandang umaga din naman po. Kamusta po ang isang linggo natin, mga kapatid? Amen! Mainit! Kagabi lang po, hindi din po makatulog ako ng gaya sa amin tatay ng init. Si mama po, nagising si mama. Mga arang buwan na po yata yun. Sabi niya, hindi siya makatulog, mainit nga daw po talaga. Nakakapanibago po actually sa ganitong panahon lalo po ngayon sa taon na to. Kasi po hindi na po ganito dati kainit. Yes. Kapag may El Nino. Diba ang El Nino po natin dati madalas 38, madalas 40, ano lang, 39 lang. Pero ngayon po ibang iba, nasa 41 na tayo, 42. Naabot pa tayo ng mga 54. No, Jesus name, no, huwag naman po sana. Share ko lang din po, no, last time po naglalaba po ako. Sa semento, meron pong parang usok. Kitang-kita ko po talaga yung usok, nababaran siya ng init ng araw. Kitang-kita niyo po yung usok sa semento. Siguro kung katawan ko yun, baka collapse na ako. Kasi po, kitang-kita niyo po talaga yung moist ng araw, yung init po ng araw talaga. Tawag po din, heat wave po dito. Heat wave. So po, balik po tayo sa ating ang topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay ano ang kamatayan para sa ating mga mananampalataya? What is death for the believers? Sino yung mga mananampalataya dito? Amen! Mananampalataya nino? Jesus Christ. Jesus. Dapat tayo mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kung si Jesus nabuhay sa krus ng Kalbaryo, hindi lahat lang napaniwalaan yung mga bagay na sinabi niya. Kasi lahat ng bagay na sinabi ng ating Panginoon, totoo. Ano po yung nakikita niyo sa screen natin ngayon? Tsunami. Dagat. Tubig. Tubig, tapos langit. Praise God. Ngayon, isipin niyo po, nakasakay ka sa barko. Sa malaking barko, ang passengers ng barko ay 2,300, sabihin natin. Ngayon, nasa gitna kayo ng North Atlantic Ocean. Sobrang lamig po ng dagat na yun. No? Papunta ka po ngayong New York City. Wow! Galing ng Germany, punta ka ng New York City. Kasi meron kang business na pa-attend. Ngayon, nasa gitna ka ng dagat, ng North Atlantic Ocean. Kaso sinabi ng shipwright, sabi ng nagkakandak ng ano din ng barko, sir, yung ano natin, yung gilid ng barko natin may butas. Nasira yung parang trapal ng barko. Ngayon, nung narinig niya yung announcement na yun, nagpanic kayong lahat. Sabi ng captain, meron na lamang tayong 2 oras at 40 minuto bago tayo lumubog, bago lumubog yung barko. Ngayon, ang tanong ko mga kapatid, ano yung gagawin mo sa 2 hours and 40 minutes na meron ka bago lumubog yung barko? Nasa gitna ka ng North Atlantic Ocean. Pray. Pray. Iba nagbabalik. Pray. Sige po, next slide agad. Yan. Ito po si Kuyang nandito. Isa po siyang Baptist pastor. Siya po si Pastor o Reverend John Harper. 39 years old. Panahon niya. Ngayon po, isa siya sa tinatawag na hero. Noong time na nangyari ang 1912 Titanic sinking, no? Nangyari po yun noong 1912. Di ba po tayo buhay nun? Di ba po ako buhay nun? Wala pa. Tayo pa yung notog-dog. Ngayon, Naghahanap pa. ngayon po, marami sa mga witnesses na nakakita kay Pastor John Harper ang sinabi doon na si Pastor John Harper niligtas na yung maraming mga tao. Imbis na ibigay na yung lifeboat niya, isipin mo kasama ka sa barko na lumubog na yun, ha? Binigay niya yung lifeboat niya para doon sa ibang mga pasahero. At siya naman, pumunta sa dagat, lumangoy na lang. Napakalamig po isipin niyo ng dagat na yun. North Atlantic, napakalamig po na. Ngayon po, ang Titanic ay tinatawag na unsinkable ship. Sabi ng captain ng Titanic, even God couldn't sink the ship. Couldn't sink the ship. Hindi niya kayang palubugin yung barko ng Titanic.
Totoo po yun. Sinabi yun ng captain ng Titanic. Totoo po ang Titanic, no? Barko. Napakalaki po nun. Ngayon, dahil sa maliit na iceberg, nagkaroon ng butas yung barko ng Titanic. Doon nag-umpisang lumubog yung unsinkable ship. Ngayon, hindi kaya palubugin na barko. Kaso, unti-unti lumubog. Ngayon, around 2,224 people ang namatay. Ay, ang kasama mga pasahero. Namatay ay 1,500. Napakadami po nun, mga kapatid. Isipin mo kasama ka doon. Sa 2,000, yeah, 200. Wala na. Tapos kalahati nun, namatay. Nagiging desperado po ang tao kapag kamatayin niya na. Nagiging desperado ang isang tao kapag nakikita niya nang mamatay na siya. Ngayon, lipat po natin. Yan. Ito po yung Titanic. Napakalaki po yan. Hindi na po natin nakala. Ito po yung movie. Kinuha ko lang po ng picture to. Ito po yung movie sa Titanic. Si Leonardo. Kala ko picture. Pwede po po kayong malito baka... baka po si Bay Brian yung picture nyo. Kala ko picture ko yun eh. Ngayon po ito po si Rose. Si Jack and Rose. Okay, sila po yung gumanap sa movie na Titanic. Doon po nirelay lang yung papaano lumubog yung barko, gaano kadami yung taong namatay, papaano na-rescue yung mga tao nung time na lumubog na yung barko. Yan. Sige po ate, next slide po. Ano ang kamatayan sa atin bilang isang Kristiyano? At paano natin dapat bigyan ito ng perspektibong hindi katulad ng mundo? Sino naman tayo sa oras ng kamatayan natin? Next slide po ate. Death can happen to anyone regardless of their earthly status. Wala pong mayaman mahirap kapag namatay ka. Kapag namatay ka po, pare-parehas tayong nasa lupa. Kaya sinabi ni Paul, wala tayong kayang ipagmalaki. Wala tayong kayang ipagmayabang sa mga kapatid natin. Wala tayong kayang ipagmalaki sa mga magulang natin. Sa mga kamag-anak natin. Kapag namatay tayo, kapag oras na nakamatayan natin, pare-parehas tayong tao. Pare-parehas tayong nasa isang lupa. Anong may pagmamalaki ng mga yaman natin ngayon? Sige po ata, next slide. Yan. Meron pong mahalagang bagay ang binigay ang Lord sa atin. Bilang isang believers, at kung paano natin dapat i-approach yung kamatayan. Yung death. At tinatawag. Ano ba muna yung death? Sabi sa mga medical professionals, no? Ang kamatayan daw po ay kapag tumigil yung tibok ng puso mo, kapag di ka na humihinga, kapag di na nag-function yung utak mo, medically patay ka. Medically patay ka. Pero sinabi ng Biblia, bukod pa doon, patay pa rin tayo. Noong wala pa si Kristo Jesus. At hindi pa tayo sumasampalataya sa Kanya. Sinabi sa Romans 6:23, sapagkat lahat ay nagkasalan, for the wages of sin, no, lahat ay makasalanan. Ang pagkabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritual po yun. Genesis 3, sinabi po roon, sa Genesis 3, sinabi doon, na simula kay Adan, nagugat yung kamatayan. No, nagugat yung pagiging makasalanan ng tao. Ipinanganak po tayong makasalanan. Naging imperfect po tayo sa pamilya ng Panginoon. Ngayon, ang resulta ng kasalanan ngayon ay kamatayang spiritual. Saan po? Sa interno. Pero bukod pa po roon, meron din naging another impact yung pagkakasala nila Adan. Ano yun? Naging mortal sila. Dinasign ng Lord ng tao para magkaroon ng eternal fellowship sa Kanya. Pero ngayon dahil sa simpleng pagkakasala ng tao, nalimitahan yung buhay ng tao. Nag-start ng 939, 969, pababa sa 800, 800, 600, 500, 400, hanggang sa naging 70, 50, 30 na lang. Ang pinakamataas na lang po natin siguro, 100. Yung mga buhay pa po 100 ngayon. Pero tumatanggap na. Tumatanggap. Si Enrile, no? 100. 99.
99, nag-100 na. Ang lola ko po ay, natawag sa 80 years old. No? 80 years old. Sa generation po natin ngayon, 80 years old ay golden na. Kumbaga parang ginto ka na kasi tagal naman ng buhay. No? Pero yun po, dahil meron tayong naging resulta, consequences, makasalanan tayo, meron tayong spiritual na kaparusahan. Merong kamatayang spiritual. Ano po ibig sabihin ng kamatayang spiritual? Magiging malayo ka sa buhay na nabibigay ng buhay. At ang kaparusahan ng doon ka ngayon sa impyerno. Pero dahil sobrang mahal ka ng Panginoon, dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, namatay si Yesu Cristo para sa atin. Namatay si Jesus para sa atin. Ngayon ang kailangan natin gawin, kailangan natin manampalataya at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Kaya tayo manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Maski bata ka man, matanda ka man, may asawa, may anak, o wala kang mga asawa, kailangan mong sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, ano yung unang tinuturo sa atin ng kamatayan? Kamatayan bilang isang mananampalataya ni Kristo. Una, death is certain for all of us. Ang kamatayan ay tiyak na mangyayari sa atin. Mangyayari sa atin. Handa ka ba mamatay? Handa ba kayong mamatay? Nung namatay po si Nanay Linda, naiwan po kami ni Kuya Bray, gising pa po kami mga around 1. Kasi po, ano pa kami, nag-worship pa, re-record. Ngayon, tinatingnan ko si Nanay. Naisip ko, ang laking pinagbago ni Nanay physically. Ang laking pinagbago ni Nanay physically. Pero siya pa rin yung nanay na tinutuloy kong nanay. Na tinalakihan ko sa simbahan. Si Nanay po ay talagang naging masugid sa akin bilang isang bata pa noon. Talagang pinagtsagaan niya ako ng nanay. O, tsaka dito nga, bili ka ng ganito. O, tsaka dito nga, bili ka ng ganyan. Nakakamiss po si Nanay, sa totoo lang. No? Ako rin po yung naging leader ni Nanay. Kasi nung time na kami nalaroon, anak ni Tita Elsie, nagtitinda po kami niya ng ice candy. Tatawagin ni Nanay niya. No, papatawag kami kay Shaira. Tatawagin kami, direkta kami doon sa St. Joseph. Kukuha kami ng basyo ng ice candy. Ibenta namin, lalako namin na kahit gaano kainit, punta kami sa katapatan. Tapos pag-uwi namin, ubus na namin. Salamat sa Lord. Hindi ko po alam, doon pala yung way na ginamit din si Nanay sa buhay ko para tawagin ako ng Panginoon. Akala ko lang po simpleng benta-benta ka lang ng ice candy. Ang laki pong naging parte ng buhay ni Nanay sa akin. Bilang isang kabataan ko ngayon na nakatayo po sa inyo ngayon. Hindi ko po pinagmamalaki yung sarili ko. Pinagmamalaki ko ang Panginoon. Pati yung buhay na ginamit niya para sa akin. Isa na po doon si Nanay. Napakarami pong ginamit ng Panginoon sa buhay ko. At naniniwala po akong gano'n din sa inyo. Isang parte si Nanay sa buhay ko na hindi ko po pwedeng kalimutan. Kasi talaga, nanay-nanayan ko na siya. Alam ko nila kay Jay. Ngayon, habang titignan ko po si Nanay, sabi ko, Nay, isip ko po, makikita din po tayo. Ngayon na po, nahintay lang po kayo. Hindi ko po nahintay na yan. Nay, maghintay lamang kayo na kasi. Ayaw po yan, Nay. Marami pa akong pangarap, Nay. Tapos yung minikapan ko si Nanay, sabi ni Kuya Bray, gusto mo tingnan siya? Stay kami ni Kuya Bray sa loob ng Nanay. Ngayon habang minikapan siya, kala mo, ano lang, may kakasalan si Nanay eh. Minikapan eh. Ang simple lang po talaga yung pag-minikapan ko sa mga kay Nanay. Ang simple lang po. Minikapan siya, nilipsikan pa. Akala mo, nakaprepare for dibu, no? Nakatingin po talaga ako. Akala ko may kakasal o may dibu. Pero talaga, sabi ng Panginoon, lahat po tayo mamatay. Mga kapatid, lagi po tayong maging handa. Ngayon, ang unang tinuturo sa atin ng kamatayan bilang isang believers
Sabi ni Job sa 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa Kanya, sa Panginoon. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang kukuha. Si Job po ay isang mayamang tao noon. Tinawag din siya ng Panginoon na righteous man. Kasi meron siyang takot sa Diyos. Pero meron pong kulang kay Job. Wala po siyang relasyon sa Panginoon. Wala pong relasyon si Job sa Panginoon. Kung babasahin niyo po yung chapter ng Job, basahin niyo po yun. Ang tingin ni Job dati sa Panginoon ay isang wielding machine. Hindi mo yung welding, wielding. Kung baga mo parang yung desires mo, gusto mong isugid sa Panginoon, Lord, gawin mo to, gawin mo to. Yun yung gusto ni Job. Kaya meron siyang takot sa Lord kasi dahil meron siyang takot, gusto niya makuha yung gusto niya. Parang kumbaga, gumawa ako ng mabuti sa Panginoon, ay babalik din ni Lord yung kabutihan sa akin. Ganon ang tingin ni Job dati sa Panginoon. Pero later in the chapters of Job, sa 38, 39, mga ganun chapters, nakikita niya po doon, nalaman na ni Job na, Lord, kailangan ko pala ang relasyon sa iyo. Lord, hindi pala ikaw yung genie. Hindi ka pala genie, Lord. Lord, Father pala kita. Lord, kailangan ko pala ng relationship sa iyo. Lord, lahat pala ng yaman ko, baliwala. Pero itong Job 1:21, ito po hindi niya pa kilala ang Panginoon. May takot siya sa Lord, pero hindi niya kilala ang Diyos. Tayo po, meron tayong takot sa Lord. Kaya minsan naging bata kapag namumura, ay, kapag gano'n, ay, sorry. Ay, sorry, Lord. Pero deep inside, wala silang relasyon sa Panginoon. Heart to heart, wala silang puso na konektado sa Panginoon. Minsan, kaya na lang tayo hindi nagmumura kasi dahil sinabi ng matanda, dahil ayaw ng Bible nga, dahil ayaw ng Diyos. Pero ang gusto ng sinabi po ng Biblia, kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Kailangan maayos ang relasyon natin sa Lord. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Sino po dito ng pinanganak nakadamit na? Lahat hubad. No. Lahat hubad. Sino po dito yung pinanganak, nakabraid na yung hair? Wala pa naman, di ba? Wala pa naman. Siguro. Ang sino po dito yung pinanganak, may degree na sa psychology o kaya sa engineering. Wala naman po siguro. Lahat tayo, wala ng pinanganak. Totoo po yung sabi nyo, lahat tayo, wala ng pinanganak. Mamatay tayo, wala rin. Nakasot man tayo ng barong, pero hindi yun galing sa atin. No, lahat tayo babalik sa alabok. Ngayon, sinabi sa mga ngaral, sabi naman ni Haring Solomon, sa mga natutulong ng kamatayan, sabi ni Haring Solomon, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang oras at panahon. Ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng kamatayan. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbuhol ng talim. Marami po yan, sinangit ni Haring Solomon. Pero ang una niyang binanggit, yung unang pagkabuhay ng tao. Kasi napupunan ng kanyang ina. Pagkabuhay, pangalawa, pagkamatay. Lahat po may kanya-kanyang oras. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo na, uy, huwag kang mamamatay, ha? Hindi mo pwedeng sabihin yun. Lahat tayong mamamatay. Hindi mo pwedeng pigilan yung kamatayan. Wala pong bias na nangyayari sa kamatayan. Kaya kung sinabi natin, mamatay tayo, pare-parehas ang status. Nasa lupa tayo lahat. Next slide po, Ate Prima. Then, study for all of us, mga Hebrews, mga Hebreo 9:27. Sabi rito, itinakda ang tao na sila ay minsang mamatay. Sabi nga ng isang picture natin last time, no? You only live once, no? You only die once. Isang beses ka lang pong mamatay. Araw-araw kang nabubuhay. At yung pagkabuhay mo ba na yan, ginagamit mo para maayos ang relasyon mo sa Panginoon, mga kapatid? Ginagamit ba natin yung ating oras, panahon, para makipag-ayos tayo sa Panginoon? Para lumakad tayo sa righteousness. Para lumakad tayo sa purity.
para lumakad tayo sa pagkatawag sa atin sa pamamagitan ng banal na balita ng ating Panginoon. At pagkatapos po nun, pag namatay tayo, dudulog tayo sa harapan ng Diyos. Hindi ba nakakatakot yun? Ngayon nabubuhay ka para sa sarili mo, tapos next time harap ka tuloy, tatanungin ka niya, ano ginawa mo para sa akin? Ano ginawa mo para sa akin? O Chow, ano ginawa mo para sa akin? Wala kang ginawa para sa akin. Dahil ako marami akong ginawa para sa iyo. Wala po tayong ginawa. Lahat po ginawa ng ating Panginoon. Pero may isa, kahit 5 dilim, wala po tayong ibigay sa Lord. Lahat po ng mabubuting bagay na meron tayo galing sa Panginoon. Galing po yan sa Lord. Ngayon ang nais na ng Lord, makipag-ayos ka sa akin. Makipag-ayos ka sa akin niya. Hindi ako humihingi, hindi ako nagde-demand ng anumang pera meron sa'yo kasi galing sa akin yan. Pero makipag-ayos ka sa akin. Kailangan natin makipag-ayos sa Panginoon hanggat buhay pa tayo. Dahil ang biyaya ng Lord, although napakalawak niya, hindi mo kayang sukatin, pero meron po yung hangganan. Kapag namatay ka po, wala na po kaligtasan. Kapag hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon, wala pong mangyaring kaligtasan sa iyo. Yan po ang una. Dahil ang kamatayan po ay talagang nangyayari sa atin. Pangalawa po, point B, death is not to be feared. Hindi po nakakatakot ang kamatayan. Totoo lang. Huwag po natin katakutan yung kamatayan bilang isang mananampalataya. Degrees 20. Ngayon, sinabi sa John 11:25, pero ito pong time na to, ito po yung story ni Lazarus. Kumbaga parang matalik niya na kaibigan ni Jesus eh. May kapatid po si Lazarus, sino yun? Si Mary and si Martha. Si Mary and si Martha. Sino po tayo? Sa mundo na magulo, sino tayo? Si Mary and si Martha. Dapat maging Mary po tayo. Kasi si Martha abalang-abala sa ginagawa niya. Para lang makuha yung atensyon ng Panginoon. Pero si Mary nakikinig lang sa Panginoon. Sige Lord, sige Lord. Habang abala yung iba sa atin, dapat tayo palagi tayong nakikinig. Palagi tayong nakatutok sa Panginoon. Ngayon sinabi na Jesus, nung namatay si Lazarus, sabi ni Martha, Lord, kung dumating ka lang ngayon, dapat kung dumating ka pa nakarang araw, hindi sana nangyari to. Hindi sana nangyari to, Panginoon. Pero sinabi ni Jesus, kung naniniwala kang kaya kong buhayin o patayin, naniniwala ba kayo? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit namatay ay muling mabubuhay. Yan po yung sinasabi ng Lord sa ating mga mananampalataya. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Hindi na mamamatay kailanman. Kahit namatay tayo, mabubuhay tayo. Pero kung hindi man tayo namatay physically, hindi na tayo mamatay. Hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Sabi nga doon sa Revelation, sabi ni John, Lord, hinihintay kong kamatayan. Pero sinabi ng Panginoon, napakagano po yun, sabi ng Panginoon, hindi nagdadalaga. Ang sabi ng Panginoon, wala nang kamatayan. Sabi ni John sa kanyang sinulat, ang lahat ng merong Panginoong Jesus sa kanyang puso ay hindi na patay. Hindi na tatawagin patay. Kaya nga po nung kung naalala nyo, nung meron isang disipulo ang Panginoong Jesus, sabi niya, Lord, uwi po muna ako. Ililibing lang po namin yung namatay namin kamag-anak. Sabi ni Jesus, hayaan mo na ilibing ng mga patay, yung mga patay nila. Bakit sinabi ng Panginoon niya? Kasi yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay considered na patay. Ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng buhay at siya po yung buhay natin. Sinabi po sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya po ang buhay natin mga kapatid.
Kaya kung wala kang Yesu Cristo ngayon sa puso mo, wala kang maayos na relasyon sa Kanya, of course, napunta ka ngayon sa simbahan, nakikinig ka, tumutugtog ka, ginagamit ka ng Panginoon. Pero kung wala kang relasyon sa Kanya, patay ka po. Patay ka pa rin sa kasalanan mo. Patay pa rin tayo sa kasalanan natin. Hindi po lahat ng dumadalo sa simbahan ay may relasyon sa Panginoon. Yung iba po, tinititigan ng ibang Kristiyano pa, tapos pag nagkamali, sisingin sila. Pero wag po tayong tumitig sa ginagawa ng ibang tao. Tumitig lang po tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun yung perfectong ginawa ng Panginoon sa iyo pati sa akin. Sinabi sa 1 John 3:2, mga minamahal, anak tayo ng Diyos ngayon. Tayo yung mga mananampalataya. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin sa susunod. Kasi buhay pa tayo eh. Hindi pa natin nakikita yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa susunod. Unti-unti pa nag-unfold yung mga propesiya na sinabi sa Biblia. Kapag nga po, biruan lang, Friday pala yung sabi ni Brian. Kasi si Tita, brought up ni Tita yung rapture. Sabi ni Brian, ciao, iwan ka na dito. Kasi rapture lang. Sabi ko, ayoko pa iwan. Nakakatakot ko ngayon sa rapture. No? Isang departure lang po yun. Una pong pagkadating ng Panginoon, namatay po siya sa krus. Pangalawa, kukunin niya po yung mga mananampalataya. Yun po yung tinatawag na rapture. Kukunin niya tayo, imimit niya tayo sa alapaap. Pero meron pangatlong pagbabalik ng Panginoon. Digmaan na. Labanan na. Digmaan na. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ano nga po yung point B natin? Death is not to be feared. Gaya po yung nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, namatay siya, pero muli siyang nabuhay. Tayo, mamatay na tayo, pero bubuhayin tayo ng Panginoon. Ang main theme context po natin ay 2 Corinthians 5:1-10. Yun po yung main context natin. Sige nga po, ate, punta tayo sa 2 Corinthians 5. Hindi ko po nalagay dyan, mahaba kasi. 5:1-10. Pero babasahin na lang po natin. Kukuha lang, himay-himay na lang po natin mga Pakitapik nga po yung katabi mo. Nasabihin mo, huwag ka matutulog. Kailangan mong pakinggan yung salita. 2 Corinthians 5:1-10. 5:1-10. Ako. Yan, sa verse lang po, sabi rito, English po ito, no? Kung may Bible, ano po kayo ng Tagalog, basahin nyo na po. Tagalog din pala to. Okay. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ang lalim, no? English na lang po ate, Tagalogin ko na lang. Ukol sa lupa. NIV ate, NIV, para mas mababaw na lang. Yan. For we know that if the earth we tent we live in is destroyed, ang earth din po na tinatawag ay ito pong katawang lupa natin. Natigil ko, kapain nyo nga po yung katawan nyo. Macho, no? No? Ang ganda, no? Ang gwapo, no? Pero kukupas po yan, yung pagiging matatag natin, nanghihina po yan. Kahit gaano malakas yung spirit natin, nahina yung flesh natin, sabi ng Panginoon. Kaya dapat palagi natin pinalalakas yung ating spiritual life. Yung mga spirito natin. Palagi natin pinatatatag. Ngayon, kapag na-destroy daw, nasira yung ating katawang lupa, sabi ni Paul, we have a building from God. Sino po yung building natin? Sino yung foundation natin na sinasabi? Sinabi ni Jesus. Sino po yung foundation natin ng buhay natin? Si Yesu Cristo po. Siya po yung building o foundation natin. An eternal house in heaven not built by human hands.
Next verse po ate. Meanwhile, we grow, longing to be close instead with our heavenly dwelling. Sino po ang longing sa heaven? Sino po ang gusto na pumunta ng langit? Yes! Sino po ang gusto na ngayon na pumunta sa langit? Gusto na nilo, di wala ka naman. Ay, hindi nga kayo ng tanong. Gusto nila ba pumunta sa langit ngayon? Ayaw mo, mapagustuhan nilo. Di ba? Magagawa. Tama po yun. Kung ayaw mo pa, pero gusto na Lord, wala kang magagawa. Kasi let your will be done na eh. Yes. Diba? Let your will be done na. Kaya sinabi ni Paul, for me to live is Christ, to die is gain. Kapag namatay ako, mas malaking bagay para sa akin yun. Kasi presence to presence kasama ko na si Lord. Ngayon, hindi ko pa alam lahat ng katotohanan. Ngayon, hindi pa natin alam lahat ng plano ng Panginoon. Pero one day, kapag nasa presence na tayo ng Panginoon, lahat ng questions na masasagot. Lahat ng katanungan niyo sa buhay na hindi nasagot ngayon, sasagutin ng Panginoon yan one day. Ipaparanas sa'yo ng Lord na, oo nga pala Lord, no, ganun pala ginawa mo Lord, no? Oo nga pala Lord, dapat pala hindi ako nagmadali Lord, no? Oo nga pala Lord, dapat pala hindi ako nagduda Lord, ang dami ko, oo nga pala Lord. Natandaan niyo po si Thomas, nagduda siya sa Lord. Diba sinabi ni Maria, sinabi ni Peter, buhay yung Panginoon natin, buhay si Rabbi. Ang Rabbi po ay teacher, guro. Buhay yung guro natin, nabuhay siya. Nagtawag yung mga believers kasi sino mabubuhay? Napatay ka na ng mga Roman soldiers. Ang mga Romano po ay hindi pumapatay nang nabuhay ka pa. Pinapatay po talaga nila. Talagang i-secure nila, napatay ka. Kaya ako diba sa dulo, ang ginawa po kay Jesus, sinibat siya dito. Sa kanyang, anong tawag dito? Sa giliran. Side view. Sa giliran, no? Para po i-secure na, patay na. Pero po talaga, ang normally sa mga Roman soldiers, ang ginagawa sa mga pinapako, para talagang consider na patay, babaliin. So, pupukpukin to. Tuhod. Kasi meron pong pinapako, kapag pinapako, dito sila umugot ng lakas para makahinga sila. Kaya nga po sabi ng mga doktor, walang nabubuhay kapag pinako ka. Walang nabubuhay nung nilatigo ka tapos 40 pa. Di ba sabi nga na Isaiah, hindi na nakilala ang Panginoon sa Kristo. Para na siyang mukhang hayop dahil sa kanyang sugat. At alam mo ba yung sugat na yun, ikaw yung gumawa nun. Tayo yung gumawa nun. Hindi po tayo yung nagsugat sa kanya, hindi. Kasi sabi ko po, tayo yung nagbigay ng sugat na yun sa Panginoon sa Kristo. Kasi tayo, yung makasalanan, inako na yung kasalanan natin. Para lang sa ating kaligtasan. Tayo yung dahilan bakit nasugatan, bakit pinako, bakit mayroong corona dinik ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi sobrang mahal ka niya. Wala na nang ibang nagmasayo kagaya ng ating Panginoon. Wala na po. Wala na po. Ang Panginoon, kilala niya yung pinaka-worst mo. Alam niya yung pinaka-masama sa'yo. Pero ikaw yung pinaka-mamahal niya. Pero siya yung totoong nagmamahal sa'yo. Kung sinabi po ng mga asawa niya, pati mga jowa niyo, na I love you, alat, mahal na mahal kita, lahat. Wala na iba, mas mahal kita. Sabihin mo, hindi na nagmamahal pa ka sa akin. Si Lord pa rin nagmahal sa akin. Nang lubusan. Hindi lang po kinuros ni Lord yung ocean para sa iyo, ng mga kapatid. Ginawa niya, higit pa din yung ginawa niya, namatay siya sa atin. Para sa atin. Next verse po ate. Napalayo na po tayo, no? Next verse. Because when we are clothed, we will not be found naked. Kapag po tayo nakadamit na, ang damit po na ito ay spiritual, no? Ito po yung glorious body na tinatawag. Kasi sa Revelation po, pinakita doon. Nalagay ko po yan. Mamaya pa pala yan. Sa Revelation po nakalagay doon, sabi ni John, nakita ko napakaraming mga tao ang nakasuot ng puting damit. Puting damit. Nung nag-transfigure po ang ating Panginoon bago siya mamatay, minute niya si Moses and si Elijah.
Paano nakilala ng mga disciples? Sabihin nga natin, paano nakilala ng mga disciples? Si Moses, pati si Elijah, kung matanda yung mga yun, mga servant ng Lord. Paano sila nakilala? Napakaraming tungkod, no? Daming staff ng time na yun. Paano nakilala? Paano nakilala ni Pedro? Tapos sabi pa ni Pedro, Lord, pagtatayuan po namin ito ng tawag ng altar. Tatayin po kami ng altar para sambahin ko po kayo dito. Pero sinabi ng Lord, huwag yung gagawin yan. Kasi sinabi ni Jesus sa Samaritana, ang Lord naghahanap na ng mga totoong mananampalataya. Totoong mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sino yung Espiritu at katotohanan ng Diyos? Sino ang katotohanan si Kristo? Next verse po atin. For while we are in this tent, we groan and are burdened because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling. So that what is mortal may be swallowed up by life. Next verse po atin. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit o as a guarantee ng ating kaligtasan, na tayo'y Kanya. Ang banal na Espiritu po ay, kung nasa sayo, tatawagin ka pong anak ng Diyos. Kilala po ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at hindi sa Kanya. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, habang tayo'y nabubuhay sa katawang ito, malayo tayo sa Panginoon ngayon. Pero hindi po malayo si Lord sa atin. Nasa sa atin na si Lord. Next verse po ako. For we live by faith, not by sight. Sinabi po sa mga initial context po ng 1 Corinthians, sabi doon, hindi tayo nabubuhay sa mga nakikita natin. Hindi natin nakikita ang Panginoon at doon tayo nabubuhay. Sinabi sa Hebrews 11:1, tama ba? Hebrews 11:1, sabi doon, faith is the substance of the things unseen that we hope for. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero hindi po porket hindi natin nakikita, hindi na totoo. Hindi po porket hindi mo nakikita yung pagmamahal sa iyo ng kapatid mo, eh hindi na totoo minamahal ka niya. Ang hangin po hindi natin nakikita, pero alam natin merong hangin. Ang utak po, di po natin nakikita yung mga utak natin. Hindi po natin nakikita yan. Pero alam po natin may utak tayo. Para tayo nakakapag-isip. Para tayo nakakahinga. Kung wala nga ngayon, walang utak, walang mga bagay na essential para mabuhay tayo. Hindi man natin ito nakita ng sa atin, pero alam natin meron tayo nun. Meron tayo nun. Puso natin, di ba? Siya patingin nga ng puso nyo. Pero may minamahal. Hindi mo yung heart shape na ganyan, ha? Hindi mo yung ganyan. Hindi mo yung ganyan. Hallelujah. Yan. Sige pa tayo, back po tayo sa words ng 2 Corinthians. Ganito na lang po natin. We are confident, I say, and would prefer to be away. Sabi ni Pablo, mas mainam na nga sa akin na malayo ngayon. Napatay na ako, nawala na ako dito sa templong to. Sa tent na to. Ano po yung tent? Tolda. Kubol. Ano po patay? Kubol. Kubol. Yan. Kubol. 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 Tolda. Kubol. Tolda. Yan. Sabi ni Pablo, mainam na nawala ako sa katawang lupa na to at nasa Panginoon na kasi presence to presence, kasama ko na si Lord. Ngayon ang tanong po, gusto na ba natin makasama si Lord? Ngayon na. At parang natatakot kayo. Sabi sa point natin, death is not to be feared. Hindi natin dapat tutukutin yung kamatayan, mga kapatid. Sabi nga, kasama natin ang Diyos eh. Huwag ka matatakot. Diba? Sa kanta pa lang, kasama natin ang Diyos. Di ako natatakot. Di ako malulungkot kasi kasama natin ang Diyos. Next verse po ata. So we make it our goal to please the Lord.
whether we are at home, whether nasa katawan lupa tayo, o patayin na tayo physically, ang ating main goal ay para i-please yung Panginoon, para bigyan kaluguran yung Panginoon sa mga buhay natin. Kasi hindi na natin pamamayari yung buhay natin. Sinabi ni Paul sa Ephesians, tanggalin nyo na yung mga dati yung pamumuhay, talikuran nyo na. Yung mga dati yung pananalita, yung mga dati yung ginagawa na ayaw ng Panginoon, tanggalin nyo na yan. Kasi ang nais ng Lord yung totoong ebidensya, nananampalataya ka sa Kanya. Palagi natin sinasabi sa Lord, I love you Lord, I love you Lord. Mahal ba natin talaga ang Diyos? Kasi sinabi ni Solomon, kung sino ang totoong nagmamahal sa Lord, ay ginagawa yung sinasabi ng Panginoon. Ay sumusunod sa will ng Lord. Sige po ate, balik tayo sa... Next slide po ate. Then, sabi sa 2 Timothy 1:10, ngunit ito'y nahayag na ngayon, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, binakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Binakasan ng ating Panginoon yung kamatayan, spiritual na kamatayan. Huwag mo natin kakalitaan, naparito ang Panginoon para iligtas tayo. Naparito ang Panginoon para hanapin yung mga nawawala. Sino yung mga nawawala? Tayo po yun noon. Ngayon natagpuan na tayo. Sabi ni ng bulag, na pinagin ni Jesus, ang alam ko lang, dati akong hindi nakakita, pero ngayon, nakakakita na ako. Nakakita na ako. Dati po tayo hindi nakakita. Pero dahil salamat sa Panginoon, nakakakita na tayo ngayon. Alam na natin yung purpose ng buhay. Inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ang magandang balita ay kapangyarihan ng Diyos para iligtas yung mga nawawala. Para iligtas yung mga patay. Tayo po yun, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala na. Hindi nagwagi ang kamatayan. Hindi nagwagi si Satanas sa krus. Tinapakan na ng Panginoon ang ulo ng ahas. Akala ni Satanas tagumpay na siya. Pero nung sa krus, pinakita na parang ang kapangyarihan niya. Pinakita ng Lord kung sino yung Diyos na dapat katakutan. Ang Diyos ng mga Diyos. Sige pa natin next ito. Question tayo. Death is the end of all things and the beginning of new things. Kaya pa sinabi natin, ano yung unang slide? Death is certain to all of us. Point B, death is not to be feared. Pangatlo, death is the end of all things. All things. Pero ang kamatayan ay pasimula rin ng mga bagong magaganap. Sa 1 John 3:2 ulit, mga minamahal natin ng Diyos, ngunit hindi pa naayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagpaparitong muli ng Panginoong Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, yung glorified body. Sabi po ng ibang mga Kristyano, kapag doon namatay tayo, sa glorified body na tayo, ito pa rin yung katawan natin. Ito pa rin yung katawan natin, pero ibang-iba na daw sa future. Hindi na yung ganito na mapayat, mataba, o macho. Ibang-iba na po. Pagdaya na ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Glorified. Glorified. No? Hindi na tayo payat, hindi na tayo pangit na sasabi ng iba. Hindi pa totoo. Kung anak ka ng Diyos, isa kang princess and prince of the king. No? Isa kang anak ng Diyos. Isa kang anak ng kataas-taasang hari. Kapag may hari na dumarating, anong ginagawa natin? Kapag mayroong isang mayor na pupunta sa ating barangay, anong ginagawa natin? Nagbibihis tayo ng maganda, nagiging marespeto tayo, di ba? Nagsusot tayo ng magagarbo nating mga kasuotan.
Pagdating ng mayor, nice, ang ganda ng damit mo. Ang ganda ng mukha mo, ang ganda ng ano mo, ng aura mo ngayon. Paano pa kaya yung Diyos natin kapag haharap na tayo sa Kanya? Ganun ang ginawa ng Panginoon, ginagawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, tatapusin ko sa inyo yung nasimulan ko. Tatapusin ng Panginoon yung nasimulan na sa atin. Ngayon, binabago niya tayo spiritual. Ginagawa niya tayong kalarawan niya. Kasi tayo yung isang biyo ng Panginoon. Hindi tayo magiging effective testimony sa ibang tao. Ang tayo mismo hindi testimony. 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng nararapat ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. Kaya dapat palagang i-offer po natin sa Lord, kapag dumulog na tayo sa Panginoon, ang ibibigay natin sa Kanya ay silver, gold, and bronze. Huwag po tayong bibigay ng kahoy, ng dayami, o ng karton. Kasi susunugin po yan ng Panginoon. Hindi po ito question about sa salvation. Kasi ligtas na tayo eh. Ligtas na tayo. Tayong mananampalataya. Haharap tayo sa Lord para i-receive natin yung reward na ibibigay ng Diyos para sa atin. Ito po yung tinatawag na judgment seat of Christ. Bima judgment ko dito tayo. Bima judgment. Bima judgment. Sige pa natin next slide po. First Corinthians ulit yan. Sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. At di na muling mamatay, babaguhin tayo lahat, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi na nabubulok. At ang ating katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi na namamatay. May nagtanong po sa akin last time sa Messenger, sa NGM. Sabi niya po, Kuya, paano yun? Kuya, kapag namatay ka, nasa diba? Nasa paradise na tayo. Nasa langit na tayo. Paano yun, Kuya? May kagalit ako dito sa mundo. Paano yun? Diyan ba sa taas, may kagalit pa rin ako. Isa na po sinabi ko sa kanya, hindi ka nang binago ng Lord spiritual. Babaguhin din ng Lord yung attitude mo. Glorify. Na hindi tayo mapatawad ngayon, patawarin na natin ngayon. I-work out natin patawarin. Ang pagpapatawad po ay hindi nakabase sa season. Ay, maayos yung nararamdaman ko, sige, papatawarin kita ngayon. Pero kapag nasaktan mo ko, hindi na ka papatawarin. Hindi po yung totoo. Kaya sila, di na best mga sinapat na pinapatawad ulit. Sana tayo maging ang tayo, samay tayo ng kapatawaran, ng pagpapatawad. Kahit gaano kalala yung ginawa sa atin ng tao. Mas malala pa din yung ginawa natin sa ating Panginoon sa Kristo. Napapalitan na ng hindi nabubulok ang ating katawang nabubulok. Sabi ni Paul, no, sa, manay pa pala yun. Sabi ni John, ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-iingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Ang damit po natin ay buhay natin, yung spiritual natin pong buhay, no? Mismo natin buhay. Kaya kasabay ko silang maglalakad sa nakasuot ng puti, sapagkat sila'y karapat-dapat. Sabi ni Daniel, magiging mas banal pa yung mga banal, at mas magiging masama pa yung masasama. Sabi ni John sa pahayag din, mas magpapakasama pa yung masasama. Pero yung mga tinawag sa pagiging banal ay mas magpapakabanal pa. Mas gagawa pa ng kabutihan, mas lalakad pa sa katuwiran. Sino yung mga lumalakad sa katuwiran ngayon? Alam niyo na po yan. Anong slide po ate? Hindi ko ba nalagay yung 1 Thessalonians, no? Sabi po sa 1 Thessalonians 4:15-20. Basahin na lang po yun doon. Na pinakita doon na sabi ni Paul, alalahanin niyo yung mga kapatid yung nandito ngayon. Kasi makikilala natin yung isa't isa sa langit. Makikilala natin yung isa't isa sa langit. Yung katabi mo na yan, kahit ayaw na ayaw mo dyan, nakakasama na yun sa langit. Nakakasama na yun sa langit. Magkakaroon tayo ng eternal fellowship sa heaven. Yung mga yumaon nating mga kapatid noon, nakakasama natin sila sa langit. Nauna naman sila ngayon, makakasama natin sa langit one day. Sinali Linda, nauna naman sa atin ngayon, next na tayo. Next na tayo dyan. Pero ang tanong, handa ba tayo?
Ang tanong, saan ba tayo pupunta? Physically absent, but present. Amen. Spiritual present. We may be spiritually absent in the presence of the Lord, but we are spiritually present in the presence of the Lord. Ano yung pinagkaiba nun? Malayo ka man sa Lord, malapit ka pa rin sa Kanya. Yes. Buhay ka, ibig sabihin, buhay ka man ngayon, pero spiritual, malapit ka sa Panginoon. One day, kapag namatay tayo, nagiging mas malapit pa tayo sa Panginoon. Hindi ba kayo sasabik sa ganong kaparaanan ng Panginoon? Hindi ba tayo nasabik sa ganong way ng Lord? We are called to please the Lord. We are changed to please the Lord. We are transformed to please the Lord. And we are glorified one day to please the Lord. Tayo po yung kanyang bride. Ang ginagawa niya, pinapaputi niya tayo. Inaayos na tayo. Para maging kapansin-pansin tayo, maging kaayos-ayos tayo sa harapan ng Panginoon. Sa kasal na magaganap one day. Sa December. Amen. Hallelujah. Best man. Ako pa, nag-isip ako. Sabi ko, ano yung nagawa ko para mag-isip best man ako? Ano yung mabuti sa akin? Best mo talaga, best. Best. Pero salamat kay Kuya Jay, appreciate ko. Baka best friend lang. Oo, best friend lang talaga. Pero papasalamat ako sa Jay. Oo, ba't ako napili kay Jay? Sorry. Ba't ako napili kay Jay? Pero salamat sa buhay ni Kuya Jay. No? Nakita natin kung paano ginamit ni Lord ang buhay ni Kuya Jay. Sa maraming kabataan. Isa na po ako doon. Parang kuya ko na to si Kuya Jay. Yes, man. Pasama po lang sa prayers pala na yung magiging talagang magandang okasyon nila. No? Ng future Picasso. Excited naman tayo. Pero mas maging handa tayo sa magiging kasal natin one day. Sa Panginoon. Kasi doon napakalawak. Napakagarbo. The wedding of the Lamb. The wedding of the Lamb. Gaya ang salat ng Pastora. The wedding of the Lamb of God. With His bride. Hindi pa tayo babae, ha? Kaya tinawag tayong bride kasi tayong church niya. Tayo kanya. Tayo kanya. Conclusion po natin, ito po yung conclusion natin. 1 Corinthians 5:9. So whether we are at home, that is our heavenly body. Mali pa yan, earthly. Earthly body, mali pala ako. Earthly body or away, we make it our aim to please the Lord. We make it our aim to please the Lord. 1 Corinthians 13:31. It is my aim to please the Lord. Whether we eat or drink, we need to glorify God. Whether we eat or drink. So, merong dalawang importanteng bagay sa buhay mo. Makinig po kayo, patapos na po tayo ngayon. Merong mga importanteng bagay na dapat mangyari sa mga buhay natin. Ano po yun? Hindi po yung pumasok ko ng school or magtrabaho ka, hindi. Ang importanteng bagay na dapat mangyari sa buhay natin, hindi po yung kakasal ka sa magiging future mo. Although, importanteng bagay yan. Pero ang importanteng bagay na dapat mangyari sa mga buhay natin, una, ang mabuhay ka ng dahil kay Kristo. Pangalawa, ang mamamatay ka ng kay Kristo. Nabuhay man tayo o mamatay, tayo ay kay Kristo. Tayo ay kay Kristo. Ngayon po, recap lang po tayo. Recall lang tayo. Ano yung point 1? Point A. Death is certain to all of us. B. Death is not to be feared. 3. Death is the end of all things, pero it is the beginning of new things. Sabi sa Revelation, the moment na nasa Lord na tayo, papawiin na yung mga luha natin. Wala nang sakit, wala nang hirap, hindi ka natatanda, o bata ka man. Sinabi ng Biblia, mananatiling bata yung mga nasa Panginoon. Kung gaano ka kagwapo ngayon, kaganda ngayon, mas maganda ka pa ng susunod kapag nasa Lord ka na. Mas magiging
tumingin ka pa, pogi ka pa. No? It is our aim, mga believers, to please the Lord. It is your aim to preach the gospel of the Lord. Wala na ibang importanteng bagay, kundi ang sabihin sa ibang tao na matay si Jesus para sa iyo. Ang kailangan mong gawin, manampalataya ka at maniwala na kaya kang buhayin at niligtas ka ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at pagsisihan mo ng mga kasalanan mo. Nananampalataya po ako na ating mga pamilya ngayon na hindi natin kasama. Naniniwala po ako, the more na pinipipray natin sila, the more na mas kumikilos ang Panginoon. At naniniwala po ako one day, makakasama ko na din ang tatay ko, at yung mga kapatid ko. Naniniwala po ako one day, makakasama niyo na din yung mga mahal mo sa buhay. At sama-sama kayo nabubuli sa Panginoon. Sama-sama tayo bubuli. Sige po ate, tapos na po. Next po, last na lang. Ang tanong ko lang po sa inyo, may iwan lang po ang tanong sa inyo. Ang kailangan lang po natin gawin, bumalik tayo sa Panginoon. Makipag-ayos tayo sa Lord. Yun lang po ang nais ng Lord. Maligtas ka spiritual. At makasama ka niya eternally. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Para pangpasa natin Panginoon, Diyos sa buhay. Mga po sa Lord. Ay po, magiging ako po na po mananalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, napatuloy pong dinigay sa amin, Lord. Ikaw po siyang gumabig sa amin sa bumanapang ito. Mag-manifest sa amin yung salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Yung pong aming sa madalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon, natin magsabi na, Amen.